Hey mga broads, may balita nga tayo dito. Kay Mikey Williams, sabi nga nila ito ay nagsalita na rin dito sa San Miguel Beermen sa kanyang pagtitrade dito sa SMB. Dahil ang dami ng mga rumors dito kay Mikey Williams na matitrade siya ditong team at itong team. Pero ito, sa San Miguel Beermen kasing isa sa mga pinakamalapit na pwede niyang puntahan. Ayon din sa reports and rumors natin, ito pong si Mikey Williams ay mga kabrods, stay quiet pa rin. Yes, ito kasing si Mikey Williams ay hindi pa rin pinaglalaro sa Converge Fiber Xers. Paano ba naman? Siya rin naman kasi ang may kasalanan. Ino-offera na ng malaki ng Converge Fiber Xers na halos 1M kada buwan. Hindi naman niya sinisipot yung kontrata niya. Yes, contract signing na sana. Kaso gusto pa niya ng 1.5 million pesos. Napakalaki mga kabrods. Kung hindi lang sana ganyan si Mikey Williams, baka nga nasa Gilas Pilipinas na natin sana siya puro kasi pera daw ang gusto nito. So dito sa SMB, kaya namang ibigay yung mga ganyang sahuran. Kaso kailangan may mapapatunayan ito. Alam din naman natin tapos ng All Filipino Cup, champion ng SMB. Syempre, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang goal na yung Grand Slam bid na ginagawa ng TNT gusto namang gawin naman ng SMB dahil sinimulan na nila ngayong All Filipino Cup. Kaya ito pong si Mikey Williams gusto nilang kunin dahil nandito nga si Chris Ross. Yes, alam ko nga mga kabrods baka last season na yun ni Chris Ross, baka gayahin na rin niya si L.A. Tenorio na naging coach ng Magnolia na ngayon. Baka nga ito rin yung maging assistant coach na ni Coach Leo Austria sa San Miguel Beermen naman. Kaya ito pong si Chris Ross, syempre magre-recruit din ito. Kaya itong best friend niya, nakakabatang best friend na ito pong si Mikey Williams, hindi pa napapadraft ito sa PBA. Ito na talaga yung tinutulungan niya sa MPBL dati. Kaso nung lumaki yung ulo pero gustong i-discipline na ito ni Chris Ross. Kaya ayon sa mga reports and rumors natin mga abroad, yung SMB trade na nagsalita na ito pong si Mikey Williams, ito ay hindi pa rin niya nako-confirm dahil gusto nga rin niyang mag-overseas. Pero syempre open naman din ito pong si Mikey Williams. Ayon din sa mga reports and rumors, open siya sa mga tradings na mangyayari dito sa PBA. Kung tutuusin nga, parang gusto na rin ata na itong lumipat talaga mga kabrod sa Converge dahil syempre hindi sila nagkakaintindihan dito. Hindi ito ibibigay agad-agad ng SMB yung 1.5M na hinihiling ni Mikey Williams. Siguro nga tataasan nila ng konti yung offer ng Converge para naman makakalipat na ito dahil mas mabilis nga ang process nito kung nandito ito sa SMB dahil nandito si Chris Ross. So mga kabrods, yung hinihiling kasi ni Mikey Williams na 1.5M, masyadong malaki na yan dahil yan nga yung sinasahod ng 8-time MVP na si Junmar Fajardo. Kaya ito pong si Mikey Williams, hindi pa siya doon. Yes, hindi pa ganun kasi yung kanyang stage dahil syempre, alam natin na nakapag-champion na ito ng 2 beses at 2 finals MVP sa TNT Tropang 5G. Pero it doesn't mean na kailangan ganun na agad yung sahuran niya na pang 8-time MVP na agad. Yes mga kabrods, kailangan may mapatunayan pa siya sa isang kupunan para nga magkaroon nito ng malaking sahuran. Kaya dito sa SMB, patunayan niya mga kabrods, patunayan niya na yun ang deserve na ibibigay sa kanyang sahod kung saan bigyan niya muna ng kampyonato ang Beermen. Alam din naman natin ng SMB gusto nila mag back-to-back ulit. Yes, All Filipino Cup, tas kukunin nilang Governors Cup ngayon. Ito pong skill set naman ni Mikey Williams, malakas din naman ito pong player na ito. Mainit din ito sa tres. Yes, mga kabros, one of the consistent din ito na player ng TNT, kaya nga sila nag-champion kahit walang RHJ. Kumbaga parang ka merong 2 import sa iyong kupunan. Shifty point guard, magandang footwork. Expect mo na malaki ang gagawin kada game. Parang import na numbers ang mga ginagawa. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, ito pong SMB trade ni Mikey Williams, dapat na ba niya itong kagatin? At dapat bang kagatin din ng SMB si Williams? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, Justin Arana. Yes, napapalitan na rin natin ito. Ito pong si Justin Arana, gusto nga itong i-trade sana ng Barangay Nebra San Miguel. Kanino? Kay Jamie Malonzo and Isaac Gosana. Kaso nga lang si Jamie napunta na ng Kyoto Hanaris, Japan. So bigla ang news yun mga kabros dahil nasa table na pala, nasa PBA Commissioner's table na
yung offer ng Ginebra na yun, kaso hindi natuloy. Kaya ito, si Justin Arana, hindi pa rin naman ito tatantanan ng Barangay Ginebra San Miguel o offeran pa rin nila ito ng maayos mga kabrods. At kung wala man si Jamie Malonzo, marami naman silang players na gusto nilang i-offer sa Converge Fiber Xers. Kaya ito pong si Justin Arana gustong kunin ng Ginebra mga kabrods. Siyempre, ikaw ba naman nawalan ng Malonzo? Hindi ka pa ba maaalarma sa big man department or wingman department mo? Kaya ito pong si Justin Arana, one of the best big man din naman ito sa PBA kahit undersized siya sa sentrong position dahil syempre 6'6 or 6'7" lang din naman ang height na ito. Kahit ganyan mga kabrods, hindi man ito nagpapatinag. Sabi nga nila parang small Junmar Fajardo ito mga kabrods. Ang lakas ng pangangatawan sa ilalim, grabe. Kung pamoste, maganda rin ang physicality sa laro. Big man din ang kanyang laruan mga kabrods. Tapos pag nasa ilalim, ilista mo na. Grabe din kasi gumawa ng espasyo ito. Footwork pa lang maganda na. Matalinong player. Hustle kung maglaro. Grabe rin sa depensa. Kumbaga, ito na yung pinaka magandang big man na kukunin ng Ginebra. Na ito pong si Justin Arana mga kabrods. Sa tingin nyo, ano kaya yung best offer ng Barangay Ginebra San Miguel dito para naman mapakagat ang Converge Fiber Xers at ma-release nila si Arana to Barangay Ginebra San Miguel? So hindi lang naman si Arana, dahil ito pong si C-Stand gusto nang ibalik ng Ginebra. Hindi man nila ito mabalik agad dahil na, syempre nasa Terra Firma Jeep ito mga kabrods, yung rights and yung kanyang pagre-release dapat from Terra Firma Jeep dahil syempre nag-retire ito. Tapos hindi pa pala pwede dahil yung kontrata niya sa Terra Firma ay hindi pa niya nilaro mga kabrods. So in short, babalik ulit ito ng Terra Firma Jeep tapos sign and trade. Ganun lang yan mga kabrods. Yan kasi ang gustong gawin ng Ginebra, lalo ng Jeep. Farm team ito ng Barangay Ginebra San Miguel at ilang championship na rin ang naibigay ni Sistan sa Ginebra. Kaya gusto nilang ibalik at gagawin nila na ang lahat. Makakuha lang ito pong si C-Sten. Sa pagkawala kasi ni Malonzo, biglang bumagsak na naman yung wings ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ito, napaganda na ito kung makuha nila si Bulldozer. Sino ba namang hindi makakakilala dito sa 6'8" big man na ito? Physicality sa laro, yung kanyang pagdadrive sa laro kahit awkward shot, napaka-effective mga kabrods. Nung trinade nga ito ng Ginebra, one of the best scorer ito dati. Akala nila gagawa si Isaac Go pero ngayon wala naman na. Kaya nanghinayang din ng Ginebra sa trade na yon dahil simula nun nahirapan na sila magkaroon ng kampyonato. Baka nga ito na yung sagot sa tanong ng Ginebra na ibalik nila si Bulldozer dahil malino naman na kung bakit sila natalo ng SMB sa semis last season dahil nga sa kakulangan ng big man. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito ang ganda ng recruit na ito ng Ginebra. Justin Arana plus C-Sten mga kabrods, mga bigating big man, physical na big man na hindi umuurong maski import pa ang kalaban. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.